ka. Okay, so ngayon, pupunta tayo sa Anasazi. Ang pinakaambag ng Anasazi ay ang tinatawag na dugout houses or dugout house. Hindi nakikita ang yellow. Ayan. Pag sinabing dugout, pag dug, hinukay, palabas. Ibig sabihin, itong mga bahay na to, nakikita nyo ba? Tingnan ko nga kung visible siya sa phone. Ayan. So, yung tirahan nila ay itong mga naka-hukay na to. Nasa ilalim. Tapos, sa bawat hukay na yan, merong mga pintuan na papasukan papunta sa kanilang bahay. Okay. Ngayon, ang tanong, bakit sa palagay nyo ganyan ang kanilang disenyo? O ganyan ang disenyo ng kanilang mga bahay? Bakit kailangan naka-dug out? Di ba pag sinabing dug, yun yung past tense ng nahukay. Rensley? Mainit, ma'am. Mainit, nasa klima ba? Maaaring nasa klima, pero meron pang mas pinakadahilan. Pero maaari din na klima yun. Siguro sobrang lamig o kaya naman sobrang init. French? Ma'am, para di madaling masira, ma'am. Okay, pwede rin na hindi madaling masira. Mapapansin nyo yung kanilang pagkakagawa, sementado. Pero meron pa rin silang pinakadahilan. Dueñas? Ma'am, para mahirap silang sakupin. Okay, natin, mahirap silang sakupin kasi unang-una, doon sa mga ilalim ng mga dugout houses na yan, merong mga parang tunnel. May mga maliliit na mga daanan dyan na sila na nakakaalam. At the same time, kung mapapansin nyo, yung mga hagdanan nila, ditanggal yung mga yan. Ilaline ko na lang kung hindi siya visible, no? Kumbaga, pag tinanggal nila yung mga hagdanan na yan, mahirap silang akyatin. Mahirap maakyat na mga kalaban. So, ginagamit lang nila yan pag aalis sila o kaya naman ay papasok sila sa kanilang mga tahanan. Kaya, yan ay isa sa mga reason. Okay? So, yan ang Anasazi. Next ay, ito, isa rin sa mga contribution ng Anasazi ay ang sun clock. Okay, paano, ang tawag dito, paano siya ginagamit? Siyempre, ginagamit nila ang sikat ng araw at kung saan tumapat ang anino noong stick na yon, yun ang nagsasabi kung anong oras na. Kaya, kung makikita nyo ito ng personal na may nakalagay na subtract, may computation, may mga numbers. Kaya kung kunin nyo yung PowerPoint para mas makita ninyo. Pero ang pinakabasihan niya is kung paano o saan tatama yung anino ng stick na nanggagaling sa sinag ng araw. So sila rin ang nakalikha ng Anasazi na yan. Okay? So next, ma'am, paano po pag gabi? Hindi nila inaano yon. Pag gabi kasi walang, walang, hindi pa mumuhay eh. Wala silang ginagawa kapag gabi. Wala silang important ceremony, wala silang paghahanap buhay paggabi. Laging pang umaga yung ginagawa nila. Kumbaga, automatic paggabi, nagpapahinga sila. Pero yung mga ceremonies kasi nila, pang umaga lahat. Kung sana mapapanood nyo yung isang movie na sinasabi ko din sa inyo dati, kung naaalala nyo, puro pang umaga yung mga ceremonies nila. Paggabi, parang wala silang party life, o kaya wala silang ginagawa pag gabi. So, yan. Next ay, ayan, punta tayo sa Hopewell. Ang kabihas ng Hopewell, ito lang ang pinakatatandaan nyo sa kanila. Gumagawa sila ng mga mound o mga man-made na mga burol. Mga man-made na burol. Kumbaga ito, akala nyo burol yan, pero sila yung nagtatambak ng mga yan. Okay, bakit nila ginagawa yan? Dati-dati kasi hindi pa sila marunong gumawa ng mga templo. Siyempre sila yung mga unang mga kabihasnan. Sila yung mga unang mga tao. Kaya, para makita nila yung hari nila or pari na namumuno sa kanila, kailangan ng mataas na posisyon. At yun, gumagawa sila ng mga mound builders para maging
anong tawag doon, stage nila para sa mga pinuno nila. Kasi hindi pa nila alam kung paano gumawa ng mga iba't ibang mga templo. Hanggang dug out lang nga sila, hindi pa nila kaya yung pataas na mga templo. Okay, so mound builder sila. Okay? Next, Mississippi. Okay. Parte pa rin yan ng Amerika. Ito yung mga, kung hindi nyo naintindihan yung mound, ganito rin yung itsura ng mound. Yung mga bibilugan ko. Ang Mississippi, kaya ang pangalan niya ay Mississippi, sa salita nila noon, ang ibig sabihin ay dakilang tubig. Dahil sa kabuuan ng Amerika or kabiasnan sa Amerika, tanging Mississippi ang or umusbong sa malapit sa ilog. Kaya kung alam niyo yung history ng Amerika, Mississippi River, yan yung mahabang river na kung saan dito lang nagmula yung pinakakauna-unahang mga kabiasnan. Kaya siya tinawag na Mississippi. Okay, yan ang dakilang tubig sa Amerika. Okay? Next. Ayan. Eskimo. Sa palagay nyo, para saan yan? Ang tawag dyan ay totem. Kung mahilig kayong maglaro ng mga war games, o kaya tribe games, alam nyo kung para saan yan. Totem. Ito ay contribution ng mga Eskimo or Inuit. Okay, Jarby? Para saan kaya yung mga yan? Yung parang Ma'am, statue para ng mga mukha. matakot yung mga kalaban nila. Para matakot yung mga kalaban nila. Meron pa. Meron pang pinakadahilan. Para yan poste. Sa palagay nyo, bakit kailangan nila maglagay ng mga ganyan? Imagine niyo ano yan sinaunang kabiasnan pa yan. Kumbaga sila pa lang yung nagfo-flourish dyan. Sila pa lang yung mga halos tao dyan. Ano kaya ang nila? Faye? Ma'am, parang bakod po nung mga kuta, ganun po. Okay, bakod. Ito yung nagbibigay ng teritoryo. Ibig sabihin, hanggang dito lang kayo o hanggang dito lang yung sa amin. Ano pa? Bakit meron kayang muka? Sofia, ano sa palagay mo to? Ma'am, para sa ritual nila. Okay. Isa rin yan sa mga ginagamit nila sa kanilang ritual. Every time na ginagawa nila yung mga ceremonies nila, kasama yung mga yan. Tama? Ano pa, Rensley? Ma'am, yung mga mukha ng Diyos nila. Okay, pwede rin. Pwede mga mukha rin ng Diyos nila. Makikita rin yung mga mukha mismo ng mga pinuno nila, mga matataas na ano yun, antas sa kanila. Ano pa? Faye? Ma'am, sinabi mo na. Sinabi ko na ba? Sorry. Francis? Ma'am, parang agimat nila. Okay, agimat. Yung parang ano rin siya, nagsisilbi na bakod or pag agimat kasi ibig sabihin para meron siyang magic. Yun naman, pag totem yun, automatic yung mga nakakakita nun, it's either layo na sila o kaya naman alam na kasi nila na may teritoryo doon. At kung iuugnay yan, hindi naman agimat ang matatawag doon, pero parang ganun na yung magiging epekto nun kasi syempre nandun yung mga mukha ng mga Diyos nila, nandun yung mga mukha ng mga pinuno nila. Syempre, yung totem yung parang nagre-represent ng mga tao na nandun. Kaya maingat ang mga tao pag meron sila nakikita mga totem. Okay? Totem ang tawag dyan. Okay? So, next one. Ayan. Shamanism. So, itong shamanism na to, isa itong relihiyon. Okay? Ito ay isa sa mga inambag ng Inuit na kung saan ang gagawin nila, mag-aalay sila ng isang tao o kaya isang babae, lalaki. Tapos, kung gusto nila na merong tawaging spirito, is pasasanibin nila. Ang shamanism talaga is about mga sanib, mga espiritu, mga ligaw na soul. Yun ay pagtatawag nila. Tinatawag talaga nila. So, yun yung totality ng shamanism. Okay, mga sanib-sanib. Shamanism ang tawag doon. Okay? So, next.
Ayan, Olmec. Okay. Ang Olmec, ito ay ang pinaka sinasabi nila na makasaysayan at saka makulay na kabihasnan sa Amerika. Okay, kilala sila bilang rubber people. Bakit sa palagay nyo tinawag silang rubber people? Gawa ba sila sa goma? Bakit sila tinawag na rubber people? Ang Olmec. Bakit sila tinawag na rubber people? Faye, Ma'am, sabi niyo po kasi makulay yung mga kabihasnan nun. And baka po gumawa sila ng mga arts po, ganun, Mga- naggawa sa rubber. okay. So, sila yung gumawa ng mga kagamitan galing sa rubber kasi sila ang kauna-unahang nakatuklas ng rubber sa kontinenteng Amerika. Kaya rubber people. At napakalaki ng epekto na yan kasi kung maaalala niyo pinag-aralan natin noong grade 7 hanggang panahon ng bato, Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko, di ba? Ganun ang discuss natin. Hanggang metal lang. Pero wala pa yung mga iba't ibang klase ng mga natuklasan katulad ng plastic. At yung pinaka doon, maganda doon is sila yung nakatuklas ng rubber. So nakagawa na ang tao ng mga gawa sa rubber. So sila ay rubber people, ang mga Olmec. Okay, next. Ayan, ang Olmec, meron din silang ambag na tinatawag na Pokatok. Okay, Pokatok. Yan ay parang basketball. Pero, sa palagay ninyo, ano ang pagkakaiba niya sa basketball? Base doon sa larawan na nakikita ninyo. Ano kaya yan? Basketball yan, pero meron sila pagkakaiba. Sige nga, Sofia. Ma'am, ulo yung ginagamit or paa? Basta po, hindi po kamay, ganun, ma'am. Hindi. Merong mas pansinin niyo nasa larawan. Maari ding paa, pwede yon, maaring paa, pero hindi ulo. Kasi mamaya malalaman nyo, bakit kaya? Jarby, Ma'am, yung bola is hindi nila pinapababa sa lupa. hindi. Volleyball, hindi. Meron, pansinin niyo nasa larawan. Faye! Hindi ko nga kung visible Ma'am, ba siya. yung suot po nila? Or Ano? iba po yung anyo ng bola? Paanong anyo? Para siyang metal, ma'am, ganun. Okay, ang pagkakaiba niya, ang kanilang gamit na bola ay gawa sa metal o sa bakal. Okay. Noong unang panahon, dahil hindi pa nila na yung rubber niyan, mga panahon na yan, metal pa lang. Kaya, nung naimbento nila ang rubber, nag-convert na sila sa mga rubber balls. Pero nung una ay metal pa rin sila. Pero nung naimbento nila, nagkaroon na ng rubber. Kaya doon umunlad ng paunlad ang basketball na laro. Okay. Diyan nagmula yan ha sa Olmec. So imagine niyo na ganyan kabigat yung bola nyo na nagbabasketball. Okay. Tapos gagamitin yung ulo na Sophia. Okay. So next. Sorry na, ma'am. Okay lang yan. Okay. Olmec din, sila yung unang gumagawa ng mga tinatawag na colossal heads. Okay. Hindi naman actually colossal heads talaga. Ito yung tinawag kasi akala ng mga arkeologo o yung mga ng mga kagamitan is ulo lang. Hanggang nagdig sila at nakita nila na ito ay mga katawan. Okay. Tanong ko lang, bakit sa palagay nyo ginagawa nila yan? Actually, yung mga mga rebulto na yan, masasabi natin siguro mga 2-story building. Ganon kalalaki yung mga rebulto. Bakit sa palagay nyo? Inaano nila yan? Ginagawa nila. Bakit kaya ginagawa nila yan? Dali lang. Ayan. Carl! Ma'am, siguro yun yung mga Diyos nila. Okay, unang-una, yan ay nagre-representa ng kanilang mga Diyos. Kumbaga, yung parang nakatulad din sa mga Mesopotamia noon na gumagawa ng mga malalakihang Diyos, pati sila ganon. Okay, ano pa, Jarby?
Ma'am, parang ano siya, ma'am, yung pag-remember ng sasambahin nila o isang tao. Ganun, ma'am. Ayun Parang nga, remember. yung remembrance o kaya naman ay pagpaalala, tama? Francis, Ma'am, dyan nilalagay yung pananampalataya nila, ma'am. paano nilalagay? Kumbaga yan, yung parang sinasamba, Opo, ma'am. yun yung nagre-representa kanilang pagsamba. Okay, kasi isa pa dito, bakit nila ginagawa? Sa bawat mga lugar kasi, meron silang iba't ibang Diyos. Hindi katulad kapag pinag-usapan ng Egypt, Diyos ng araw agad. Pag yung isa naman, buwan, yung isa naman, hari or pari ang ano. Sa kanila kasi, bawat mga pangkat, meron silang iba't ibang itsura ng mga Diyos. Hindi lahat ganito na mga rebulto. Iba-iba ang mga itsura nila. Okay? So, yun din nagre-represente din yun sa kanilang pangkat. Okay? So, next ay, ayan, punta tayo sa Teotihuacan. Actually, itong lugar na to hanggang ngayon ay nasa Amerika pa rin. Yung mismong site na ito ay nasa Amerika at ginagawang tourist spot. Okay? So, ito ang itsura ng Teotihuacan. Yung pinakita ko sa inyo na parang pyramid pero sa taas ay patag. Okay, patag yan. At ito ay ang pinaniniwalaan nilang tirahan ng kanilang Diyos. Kung pupunta tayo ng Mesopotamia, ziggurat, pyramid, yun yung mga tirahan ng mga pinuno o Diyos nila. Dito naman, ang tinatawag dito ay Teotihuacan. Ayan ang Teotihuacan. Anong pagkakaiba nila? Sa ziggurat, maliit lang. Sa Egypt, patusok yung nasa taas. Tapos sa Teotihuacan naman, mas mataas siya sa ziggurat, pero mas marami yung stairs niya. Okay, ganun ang pagkakaiba nila. Okay? Next, ayan, Maya. Okay. So, ito ay si Hala-uy-nik. Okay. So, ito ang kanilang Diyos-Diyosan. Okay. Ito ay merong pagkakaiba nila ay meron itong nilalagay sa ulo. Okay. Tanong, kung naaalala na nyo pa, ano kasi yung importansya ng mga nilalagay sa ulo kapag nasa relihiyon? Ano kasi yon? Nung diniscuss ko yung religion, di ba merong mga relihiyon na naglalagay sa ulo, pinoproteksyonan ang ulo, ganun din ang nangyari dito. Kumbaga, merong dahilan kung bakit merong iba't ibang mga disenyo itong mga nasa ulo nila. Ano na kasi yon? Bakit laging merong cover ang ulo? Sa mga babaeng Muslim, meron silang balabal. Sa mga Judaism, meron silang kipa. Tapos kapag binibindisyonan sa ulo, bakit kasi? Ganon din ang halauinik. 200. 210. 250. Wala. Okay. Kasi nga, di ba, ang pinakamahalagang parte ng katawan ng isang tao ay ulo. At lahat ng mga bendisyon at pagbabasbas ng mga matatanda, pagbabasbas ng Diyos, pagbabasbas ng mga blessings laging sa ulo. Kaya lagi ang prenoproteksyonan. Ayun. Kaya, ang mapapansin nyo doon sa mga itsura ng mga Diyos-Diyosan nila, doon sa mga preview sa kabiyasan, wala silang nakalagay sa ulo. Ang Mayan meron. Ito ay yung Hala-uy-nik. Ganito ang itsura. So, medyo pumayat na yung kanilang Diyos dito. Okay, next. Ayan. Yan yung sinasabi kong Mayan calendar. Actually, hanggang ngayon, inaaral ko kung paano siya basahin. Kasi nga, umaabot muna ng daan buwan or 100 of months bago mabuo nila yung isang taon. At hindi sila bumalik dun hindi nila pinutol yung 1000 BC o kaya naman ay 400 AD o yung after death, tinuloy-tuloy nila yung sa kanila. Kaya mahirap computein. At ito yung basihan ng kanilang kalendaryo, ang Mayan calendar. Kung naaalala nyo, di ko alam kung ilang taon kayo noong 2012. 2012 ba? Di ko alam kung ilang taon kayo noong 2012.
napabalita na December 21, 2012 ay guguho daw ang mundo base sa Mayan calendar. Okay. So yun, maraming nagkagulo kasi nga dahil marami pa rin ang sumusunod sa Mayan calendar kaya gumawa sila ng mga ritual. So hanggang ngayon naman, buhay pa tayo 2021 na. Okay. So yan yung mga isa sa mga basehan ng ating kalendaryo. Okay, next. Ayan. Aztec na tayo. Chinampa. Hindi ko alam kung nabanggit ko to nung grade 7 kayo. Ang Chinampa, okay. Ang nangyari dito kasi, merong matinding mga pagbaha, lalo na sa mga ilog. Hindi porket ilog yan at maraming dadaluyan na mga lugar para kapag umulan ng malakas, di ba, umaagos lang yan. Pero maraming pagkakataon na sa sobrang lakas ng mga bagyo at ulan, ang mga ilog ay umaapaw. Kaya, ang nangyari ay, tawag dito, madalas ang pagbaha sa ibang parte ng Amerika. Kaya ang nangyari, nasisira yung mga palayan nila. Kaya, ang ginawa nila ay ang Chinampa. Sa palagay nyo, ano ang Chinampa? Base dito sa larawan. Yan. So, ganito palang itsura ng mga tao nun. Anak, yung mga nagre-race na, hindi ko nakikita. Kayo na. Mag-drop ng recitation keyword. Jarby. Ma'am Hardin. Ha? Ma'am Garden. Na? Dapat may katuloy. Garden lang? Na garden. Ha? Choppy ka, Jarby. Ma'am, floating garden siya, ma'am. Okay, floating garden talaga. Okay, nagfo-float na pananim. Okay, so gumawa sila ng mga artificial. Ibig sabihin, hindi talaga lumulutang itong mga to. Gumawa sila ng lumulutang na tawag dito, kumpol ng lupa para doon sila magtanim sa mga floating tinatawag nga island kasi nga maliliit na mga ng lupa. So sila yung nakaimbento ng Chinampa or floating island or islet para in case na magkaroon man ng pagbaha, at least umaangat lang yung kanilang mga pananim. Okay, kasi nga kung tatanungin niyo, ang Amerika hindi naman siya mataas na mga lupain. Okay. Mga mabababang lupain yan. Kaya imagine niyo kapag bumabagyo doon o nagkakaroon ng hurricane, halos madalas napipinsala sila. Okay. So next ay yan, Zapotec. Natatandaan nyo pa, ang dami na natin diniscuss ha. Ang Zapotec ay ang mga city builders. Okay, ma'am, bakit? Sasabihin ng iba, marami ng mga kabihasnan. Hindi pa rin nila natutunan yung pagtatayo ng mga bahay ng maayos. Kung saan na lang sila titira, kung saan yung sa palagay nila maraming matatanim, kung saan nila sa palagay nila ay mabubuhay yung mga hayop na inaalagaan nila, ganun lang. Dito naman sa Zapotec, para naman maging maayos yung kanilang pamayanan, meron silang toka-toka. Aayusin nila yung mga bahay nila, nakahilera sila, tapos yung nasa gitna ng kanilang tahanan, gitna ng kanilang pamayanan, ay yung mga bulwagan, o kaya kung saan sila nagmi-meeting, kung saan sila nagbebenta, para talaga siyang compound, or para talaga siyang city. Okay. So, dati-dati watak-watak sila. Ngayon, nasa isang parte lang sila ng teritoryo. So, ang Zapotec ang gawa ng city builders. So, tinatawag na city builders. Okay? Drop ng heart. Kung naiintindihan pa, ambag lang tayo. Kasi pag medyo pinalalim pa natin, medyo stress na kayo dyan. Para at least alam nyo lang yung mga pagkakaiba nila. Okay. Sige nga, ano na kasi yung kabihasnan na nakaimbento ng mga goma. Goma. Recap lang tayo. Ano kasing kabihasnan yon? Yung goma, yung malalaking ulo, o ayan, si Faye. Olmec po. Okay, ang Olmec. Okay? So next one ay
ang Toltec. Okay, Zapotec, Toltec. Bakit nagkakaiba lang yan sa ano? Halos pare-pareho sila. Kasi yan ay nagre-represent ang kanilang pananalita. Siyempre, iba-iba yung mga salita nila. Kaya iba-iba rin yung version ng pangalan nila. Okay, so sila ang nakahanap ng obsidian. Ang obsidian ay isang uri ng mineral, color black yan. At itong obsidian na to, ginagamit nila sa kapag gawa ng kanilang mga espada. Parang ice cream naman ito. Okay, mga espada at mga shield. Okay, kanilang mga shield. Okay. So, isa ito sa mga magagandang mga ambag nila kasi unang-una, ang obsidian ay sobrang tibay na uri ng mineral. Kaya, masasabi din natin na ang Toltec ay mga mandirigmang mga Amerikano. Dahil sila yung mga mahihilig sa paglikha ng mga sandata. Okay, so yan ay ang Toltec. Zapotec, city builders, Toltec, sila yung mga mandirigma dahil na-invento nila hindi naman na-invento, natuklasan nila ang obsidian. Okay? So next, ayan, Chavin. Okay. Tanong, anong pagkakaiba nung itsura nung statue ng Olmec sa statue na nakikita nyo sa larawan? Anong pagkakaiba nila? Yung sa Olmec kanina at saka dun sa Chavin. Ito ay tinatawag na Wantar. Okay. Jarby, ano yung nakikita mong pagkakaiba? Ma'am, mas maayos yung mukha kanina kaysa sa bago, yung ngayon. Paano maayos? Ano, ma'am, kanina is yung normal face lang, tas ngayon Normal face. parang Okay, ngayon may lang. sa ilong. Okay, o ano pa? Faye. Ma'am, parang may mga pattern na po yung mukha niya, ganun. Okay, meron na mga pattern, meron na mga extra element o mga disenyo. Okay. Ngayon, kaya ko sinabi to, ganun lang ang pagkakaiba ng dalawa. Ang Olmec kasi, dahil nasa sinauna pa sila, wala pa silang masyadong kaalaman sa disenyo at wala pa silang kaalaman sa mga kagamitan, kaya napaka-plain lang. Kaya dito mapapansin nyo kay Chavin, kaya na nilang umukit na mga ganitong disenyo, hindi dahil nag-iba yung itsura ng ano nila, ng Diyos nila, o kaya naman ay ganito rin ang itsura ng mga pinuno nila. Ang nangyari lang dito ay nagkaroon sila ng panibagong kagamitan, natuto na sila makihalubilo sa iba, kaya nakakakita sila ng mga iba't ibang disenyo ng mga ganitong klase ng sining. Okay, so makikita niyo yung progress na mula kay Olmec, napunta siya kay Chavin. At ang Chavin, kilala lang dito sa mga ito, sa mga makabagong mga colossal heads. Ito ay, ang bag ng Chavin, tinatawag itong Wantar. Okay? So, next one. Ayan, dito na tayo sa pinaka-last, ang Inca. Okay? Ang Inca, ito yung pinakakahuli-hulihang kabihasnan sa Amerika. Bago nangyari ang pananakop ng mga Espanyol o mga Europeo. Okay, so ito yung pinaka-last na kabihasnan. Although, marami pa rin ngayon, actually yung sinasabi ko sa inyo, marami pa rin mga tribo sa Amerika na hanggang ngayon ay nag-e-exist pa. Pero after Inca, wala nang umusbong na mga bagong kabihasnan. Okay, ang kanilang ambag ay ang Ailu. Okay, simple lang, barangay. Ito yung term ng mga Incan sa kanilang barangay. Kumbaga kanina may city builders, ngayon buong barangay na. Anong pagkakaiba, ma'am? Doon city builders, mga architecture lang, magkakano yung mga bahay, pero dito sa Inca, meron na silang pamahalaan, matuto na silang makikipagkalakalan, nag-aalaga na sila mga hayop. Wait lang, nak. Sige na, nagkaklase. Wait lang, nak, ne. Thank you po. O yan. Ayas kasi si Yan yan.
Okay. Pasensya na. Okay, so, yun nga, meron silang politika, meron na silang relihiyon, meron na silang iba't ibang klase ng pamamahala. Okay, so, ganun ang kanilang pagkakaiba. Okay, so yan ang Ainu. Okay, ayan. Sa palagay nyo, anong trabaho nito? Chasqui ang tawag dyan. Anong trabaho nito? Base sa nakikita nyo sa larawan. Meron siyang hawak na, kung babasahin nyo to ay pututo. Ayan. Wala ako ano dyan pututo yan ha. Tapos, armamento. Ito, meron siyang mga, anong tawag doon? Sling. Tapos, itong pututo na to ay parang kabibe. Ayan. Ano naman ang term? Pututo talaga ni anak. Jariol. Jarbe. Ma'am, siya yung taga... Wait lang. Sige, kaya mo Ma'am, yan. siya yung 3. taga-senyas once na may dumating na kalaban. Partly trabaho niya yon. Partly trabaho niya, pero meron pa. Meron pa. Ashley. 3, 2, 1. Okay. Nasabi na po, ma'am. Sorry. Okay lang. Okay. Ma'am, yung mga naghahunting ng mga hayop, ganun. Naghahunting ng mga hayop. Pwede. Pero meron talaga siyang pinakatrabaho. Okay. Ang simple, ang pinakatrabaho niya is messenger. Taga-takbo. Dahil wala silang telepono, dahil hindi pa sila marunong magsulat, hindi pa sila marunong magpadala ng mensahe. Di ba wala naman tayo na-discuss na mga sistema ng pagsulat sa Amerika? Ang una talaga nilang ginagawa ay magkaroon ng chasqui. Pag sinabing chasqui, meron silang taga-takbo, tagahatid na mensahe. At yung ginagawa niya dito sa kabibe na to ay meron silang mga code na hinihipan niya upang tawagin ng mga tao every time na may seremonya o kaya naman ay may, sabi nga ni Jarby, may paparating na mga kalaban o kaya naman ay merong pagdiriwang, merong emergency o kaya naman siya lang yung tagapagsabi kung ano yung gustong sabihin ng kanilang pinuno. Okay, yan ay ang chasqui. Ang tawag sa kanya ay chasqui. Ang pinakaano niya, dapat ay siya'y matipuno, alam niya ang pasikot-sikot ng buong pamayanan nila, at syempre, dapat marunong din siyang makipagdigma. Okay? Dahil syempre, dahil siya yung may hawak ng mensahe ng pinuno, kaya dapat kaya niyang proteksyonan ng kanyang sarili. Okay? So, next one ay, ayan. Ngayon, bukod dun sa chasqui, hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo, meron din silang tinatawag na hipu. Okay. Bibigyan ko ng, hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo to baka ano ako Sige, bibigyan ko ng 300 kung sino makakapagsabi kung ano ang hipu. Hipu. Mapapansin nyo, ano lang siya, string lang yan, mga string, tapos may buhol-buhol. Okay. Ma'am, para pong headband. Headband? Hindi. Ashley? Araw, ma'am? Hindi. Sino pa? Try lang. Malay nyo. Arnina? Yani? Parang kwintas po. Pintas? Hindi. O, Jarby ulit. Try nyo lang. Jarby. Ma'am, 2. ano siya, ma'am? Gamit siya na pang-communicate? Pwede? Wait. Ma'am, parang ano po, accessory siya sa mga damit nila. Hindi. Emma? Ma'am, para po siyang recording device para sa mga yun, tao? Kung ilan po yung nasa Pwede. Maaari. yung historical number nila. Pwede. Maaari.
Renz, Lee, Ma'am, nasabi na? nasabi na. Francis, Ma'am, para pong ginagamit sa pakikipag-communicate po. o yun nga, pakikipag-communicate, number, sa pagsasamahin natin ngayon. Itong itong kipo na to, ito ay ang kanilang sinaunang pakikipag-communicate sa pamamagitan ng mga codes. Pero ang codes nila hindi katulad natin na mga ABC o kaya senyasan. Ang kanilang mga codes ay yung kung ilang buhol, kung gaano kahaba yung pagkakabuhol, yung distansya ng bawat buhol. Kaya makapapansin nyo ng malapitan, makikita nyo yung pagkakalayo at pagkakalapit ng mga buhol na yan. At bawat string or bawat mga tali na yan ay merong ipinapahiwatig na numero o kaya naman ay merong ipinapahiwatig na mga letra o kaya naman mismo mensahe. So, hindi sila na doon sa pagsusulat. Ang pinaka communication nila, it's either yung Chasqui kanina o yung paglikha ng kipo. So, imagine niyo na lang sila na nag-uusap sila, ginagawa nila yan, nagbubuhol-buhol lang sila. Kunwari may ipapadala sila sa isang malayong pamayanan o kaya naman may secret code sila na sila lang ang makakaalam, ginagawa nila ang kipo. Hindi yan ginagamit sa pang daily. Imposible naman anak na kunwari sasabihin mo lang kung kakain na tayo, alang ilalagay pa nila dyan. Hindi na anak. Kumbaga ginagamit lang yan kapag ay merong malayong gagawin o kaya naman ay nasa ibang lugar o kaya naman ay merong ipapadala na mensahe ang bawat isa na malayo sila sa isa't isa. Okay. So next ay, Africa na tayo. So sa Africa, ang pinakamakulay sa Africa ang Egypt. So na tayo sa Egypt. Itong mga to, mga maliliit lang na kabihasnan. Bantu, Nok, Kush, alam niyo yung pagkakasunod-sunod Aksum, Ghana, Mali, Songhai, at Benin. Okay. So, konti lang yung mga ambag nila, halos tig-isa o dalawa lang yung mga pinaka-memorable na ambag ng mga ito. Okay, so mag-start na tayo sa yan. Yan ang mga itsura ng mga Bantu. Bakit sila tinawag na Bantu? Kasi yun din ay ang kanilang wika. Ganyan ang mga itsura nila. Sabi ko nga nung sinishare ko sa inyo, kapag maganda paano mo masasabi na maganda ang isang Chinese noong unang panahon? Paano na kasi? Saan nasusukat? Kung gaano kaganda at kung gaano katanggap-tanggap sa isang mayamang pamilya ang isang Chinese? Jarby. Ma'am, pag maliit yung paa mo. Okay, so maliit yung paa or gumamit siya ng foot binding na culture. Okay, dito naman sa kanila, ang pinakabasehan nila, syempre, yung kanilang kulay, at the same time, yung kanilang mga tingga or mga rings, maaari din yung, gusto ko sana ipakita sa inyo yung picture, meron din tribo sa Africa na gumagamit sila ng mga malalaking, singlaki ng mga pinggan, tapos ilalagay nila sa ilalim ng kanilang labi. Meron din na, yun nga yung sinabi ko sa inyo, yung nilalagyan nila yung bakal ng kanilang leeg para mas lalong humaba. Meron ding tribo sa Africa na hindi uso ang mga sexy. Ang ginagawa nila ay pinapainom nila ng mga vitamins na pampaganang kumain yung mga anak nila. Kasi the more na mas malaki ang katawan ng babae, the more na mas maganda. So halos sa kanila nang galing din yung mga ganong paniniwala. Okay? Kung may time, papakita ko sa inyo yung video na yon. Okay? So, Nok, sila ang pinakagumawa ng terracotta. Alam ko na banggit ko na to sa Chinese or sa China, ito naman ay sa Africa ang mga Nok ang mga simula nito. Okay, ganito ang mga itsura ng mga Nok nila. Okay, ganito ang mga Diyos-Diyosan nila. Okay? So, same lang din. Ginagawa nila ito para sa teritoryo, para sa pagsamba,
para sa pagbibigay ng pagkakakilanlan sa kanilang tribo. Same pa din. Ang tawag doon ay terracotta. Next. Ayan. Kush. O, anong pagkakaiba naman niya sa mga pyramid sa Egypt? Yan. Yan mismo yung mga Kush. Anong pagkakaiba? Pagkakaiba. Faye. Ma'am, maliit lang po. Hindi po sila ganun kalaki tulad ng sa Egypt. Okay. Maliliit lang to. Kumbaga, alam niyo yung mga iglo sa polar regions, mostly sa Antarctica. Di ba ang liliit lang ng mga yon? Parang ganong version lang. Kaso lang, gawa sila sa mga semento at piramide. Ibig sabihin, yung mga pyramid na to, hindi para sa pangmalakihang selebrasyon, para lang makatulog, para lang merong mapaglalagyan yung mga kagamitan, ganun lang sila ginagamit. Kaya nga siya ay panahanan lamang, tirahan lamang. Kasi dati sa mga pyramid ng mga Egypt, ginagamit yan sa mga selebrasyon. Ito, pang bahay lang talaga. Ito mga Kush. At syempre, hindi sila masyadong magaling sa paglikha ng mga malalakihang piramide. Okay. So next. Ayan. Obelisk. Yan ang obelisk. Okay, yan ang obelisk. At yan ay nasa sentro ng kanilang kabihasnan, which is Aksum. Diyan sa obelisk na yan, merong mga nakasulat. Merong mga nakaukit. Ang tanong, ano kaya? Ano kaya yung mga nakaukit diyan sa pader ng kanilang obelisk? Okay? Okay, Faye. Ma'am, ano po yung mga name ng mga importanteng tao dun sa syudad na yun or mga pinuno? Hindi. Meron silang pinaka-specific. Rensley. Rensley, 3, Ma'am, 2. just Yes. Ano na? yung just nila, ma'am. Diyos nila, hindi. Ano sa palagay niyo yung dapat ilagay sa pader na to, lalo na kung nasa sentro ito ng kanilang pamayanan? Ano dapat yung laging nakikita dapat ng mga tao doon? Yani. Yani. Ma'am, yung history po. History, hindi. Jarby. Mambatas ng pamayanan nila. Okay, ang batas o polisiya ng kanilang pamahalaan. So, hindi yan sa totality dito lang yan sa pader. Yan. Sa taas, syempre, hindi na nila mababasa yan. Pero nandito yun sa kanilang obelisk. Okay. Next ay Ghana. So, ang Ghana, sila, or dyan nagsimula ang tinatawag na dromedary or ginagamit ang mga camel sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Hindi lang sa transportasyon, hindi lang sa kalakalan, pati sa relihiyon, pati sa edukasyon, at pati sa kanilang lipunan, sinasama nila ang camel. Okay. Ang paggamit ng camel sa lahat ng kanilang aspeto, pati sa relihiyon, sama yan, inaalay, o kaya naman minsan ay nagiging ang tawag yun, ginagamit ito sa pagiging representasyon ng isang seremonya. So, camel ang ginagamit nila. So, may particular. Kaya tinatawag ito ay dromedary. Diyan ay nagsimula sa Ghana. Okay, next. Meron pa ba? Ayan, Mali. Okay, sa palagay nyo, ano ang tungkulin nito? Mali. Yan. Sa Mali, pinauso nila yung mansa. Ano kaya ang pinaka responsibilidad ng isang mansa? Faye. Ma'am, ano po, parang siya po yung mga nasusunod or mga taga-utos. Yung mga Okay. nagpapating din po ng mga messages, ganun po. Okay, taga-utos o yung tinatawag natin na right hand. Kumbaga, ito yung hari o ito yung pinaka-pinuno, siya yung right hand. Ngayon, bakit napaka-importante ng right hand? Hindi dahil siya yung susunod na magiging pinuno. Dahil ang mga right hand, kahit na ano lang sila, kanang kamay o ang tawag dito, hindi naman alipin, kumbaga assistant lang,
yung mga responsibilidad at mga karapatan nito ay napakalaki. Halimbawa, di ba dati sa Pilipinas noon, nung sinakop ang Espanyol, hindi naman pumupunta ang hari ng Spain sa Pilipinas. Pero meron tayong tinatawag na Governor General. Kumbaga siya yung presidente ng Pilipinas sa mga panahon na yon. Ganon ang Mansa. Kumbaga sa lahat ng mga nasasakupan ng Mali, siya yung taga-pamagitan sa mga yon. Kumbaga siya yung may karapatan, kung gusto niyang parusahan yung mga yon, magbigay siya ng batas, kasi siya yung nasa kanang kamay ng kanilang pinuno. Kaya ito ay ang Mansa. Okay. Kumbaga hindi siya yung totally na hari, hindi rin siya yung susunod na hari, pero halos yung mga kapangyarihan na nagagawa ng hari, pwede niyang gawin. Okay, so yan ang Mansa.